Magandang araw po mga kabaka, Arnel Corpus po mula sa Queensland, Australia. Sa video na ito makikita ninyo ang forage sorghum, isang crop na may malaking potensyal para sa cattle feeding. Kung mapapansin ninyo mga kabaka, mas matangkad ito kumpara sa grain sorghum. Sa good conditions and management, forage sorghum can grow around 10 to 14 feet. At ang taas at dami ng dahon at tangkay ay mahalaga hindi lang sa volume pero sa total biomass na pwedeng gawing silage. Mas maraming halaman, mas maraming maha-harvest na forage para sa baka. Pero ang isa sa pinakamagandang katangian ng forage sorghum ay ang kakayanan nitong ma-harvest ng 2 beses mula sa isang pagtatanim. Pagkatapos ng unang cut, tutubo ulit ang halaman. Ito ang tinatawag na ratoon crop at maaari pang i-harvest muli. So sa tamang management, isang cycle ay pwedeng magbigay ng humigit kumulang 50 tons of silage per hectare per harvest. Kung may ratoon crop, 100 tons per planting cycle ang total silage yield. Ano ang ibig sabihin nito para sa feedlot economy? Kapag may maayos at consistent na supply ng silage, bumababa ang feed cost per ton. Nagiging stable ang raw feed supply kahit tag-init or tag-ulan. Nababawasan ang dependence sa purchase feeds, mas predictable ang feed planning at budgeting, at mas protected ang rumen health ng baka. Hindi tayo nakadepende lang sa damo na madalas mababa ang nutrients. At sa halip, meron tayong stored forage or silage na maayos ang fermentation at controlled ang moisture. Pero gaya ng lahat ng crops, kailangan pa rin ng disiplina at tamang technique sa silage production. Dapat i-harvest ng tamang moisture, chopping size, compaction, sealing at storage management. Kapag tama ang paggawa ng forage sorghum, silage become a reliable and cost-efficient feed source para sa ating mga baka. So mga kabaka, ito po muli si Kabakang Arnel Corpus at sana po ay may natutunan muli kayo sa araw na ito.